Eto ang nakita ko, mahiya naman daw yung mga magnanakaw. Oh, yan ang nakita ko. Mahiya naman kayo. Oh, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, no? Mahiya naman kayo. Marcos vows to expose sue politicos, contractor stealing flood funds. Naku po. Sa Davao, yung mga nakikita nating mga news, yung mga balita, eto ho hindi ho kasagsagan ng mga bagyo o mga sunod-sunod na mga bagyo. Simpleng ulan lang ho. Ano? Simpleng ulan ay nakikita natin, yung Davao ho, mga bossing, talagang bumabaha. No? Ngayon, ang tanong dyan, ang laki nga ng pondo, 51 billion. Oh, bakit ganun pa din? Tsaka ho, mga bossing, yung pinagmamalaki nila, natatak Duterte ho, ilang dekada na silang mayor dyan. No? Ibig ko sabihin, mga kababayan, pamilya lang po nila ang nagpapalit-palitan dyan. Di ba, Sir Ronnie Fulgencio? Oh, bakit walang bakit ganun pa din? Yung mga kuryente. Yung mga kuryente ho, salasalabat pa din eh. Nabudol nga ho tayo nung sinasabi ho nila, nung panahon daw ho, ng tumatakbo sa pagka-presidente si Digong, maganda sa Davao. Yung mga kuryente doon, nasa ilalim ng lupa, walang baha, o ayun. Di ba? Ngayon, nakikita natin kung ano talaga yung Davao. 4 na kilometro, puro daw po yung mga, kumbaga, hindi naman po natin sa minamaliit, pero puro mga kahabaan po ng mahihirap. Na tayo dun na denggoy ho tayo dun, mga kababayan eh. Sabi dito, amid the severe flood that hit Metro Manila and nearby provinces due to faulty or non-existent flood control project, President Ferdinand Marcos Jr. on Monday vowed to expose and file charges. Yari kayo. No? File charges against corrupt government officials and contractor who colluded to pocket public funds meant for flood mitigation and project. Yan ho nga talaga ang problema ng ating bayan, mga boss. Mga magnanakaw na politiko. No? Mga magnanakaw na politiko. Ito, yung sa vice-presidente. May mga ebidensya. May mga handang magpatunay. Alam pala natin na ganyan ang problema ng bayan natin eh. Na ninanakaw yung mga budget eh. Bakit hayaan nyo na dalihin lang po ng butas na batas yung mga yung sana po imbestigahan, malaman, no? At mahagilap yung mga nawawalang mga pondo ng bayan, bakit dadalihin lang ng mga nagpapanggap na mahal ang ating bayan sa pamamagitan ng teknikalidad, di ba? Terrorist vlog, bakit ganoon? Andiyan na sumasampal na ho sa mga pagmumukha natin yung mga ebidensya, no? At ito ho ay maaari na maging solusyon na po upang isipin ng mga future magnanakaw dyan sa gobyerno na magnakaw pa, kung yun nga, tingnan mo, nasintensyahan ng ganun. Yari na tayo, tigil na natin ito. Di ba? Subukan nyo, mga kababayan, na kumbaga walang matatanggap, walang mga budget dyan. Tingin nyo may tatakbong mga politiko? Tingin ko wala. Subukan nyo natin yung walang mananakaw talaga, yung mga politiko. Tingin nyo may tatakbong politiko? May tatakbong politiko nagagastos ng bilyon-bilyon ho. Tapos ang susweldohin nila 300,000. Kung wala silang pagkakataon na mga na makakuha o bumawi sa pera ng taong bayan? Tingin ko wala ho. Tingin ko yung tanging may puso lang po para mga siwa sa ating bansa, yung mga tatakbo dyan. Tsaka hindi gagastos ng ganong kalaki yun. Siguro, sapat na, okay na Kung ayaw nila, di wag. Kasi ito namang ginagawa ko,
para lang naman sa pagtulong sa bansa. At hindi po lalagpas siguro sa mga sa mga sa mga milyon-milyon po. Siguro malaki na ho diyan yung mga 3 milyon ang ginasto sa pangangampanya. Okay na yun. Kung ayaw ng Pilipino, di wala. Lugi naman ako din dito, di ba? Dissatisfied, Marcos said he will also return any general appropriation bill to Congress if this is not aligned with the National Expenditure Program for 2026. Ay nako, malalang problema ng ating bayan, corruption, no? Pero sa nakikita ho natin, mga bossing, chief amo, sir, madam, marami po ang mga nakaupo na pumoprotekta doon sa mga iniisip nating nagnakaw sa bayan. Iniisip natin na nagnakaw sa pera ng mamamayang Pilipino. Yan po ang totoong nakakalungkot sa ating bansa. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat and God bless po sa ating